9 ay ang history or kasaysayan ng ideya ng iglesia, no? So kung paano na-develop yung kaisipan or katuruan or kahulugan ng iglesia. So kung matatandaan po ninyo, may iba't iba po tayong tiningnan na mga dichotomies, naalala niyo yung dichotomies? Ito yung dalawang salitang magkasalungat pero nagbibigay ng tulong sa atin upang maunawaan kung ano po ang isang iglesia. Kung matatandaan ninyo, just a quick review, ang iglesia po ay parehong, ano yung una? Nakikita at hindi nakikita. Di ba? So again, ang nakikitang iglesia ay ang lahat ng mga nagtitipon at ang kahulugan na nakikita ng iglesia ay mga nagsasabing, nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo. Ngunit, ang katotohanan ay merong ding mga hindi totoong mga mananampalataya. Pero ang iglesia ay at the same time, hindi nakikita. Ito ay patungkol sa mga tunay na mga niligtas ng Diyos na hindi man natin nakikita dahil ito ay hindi lang nasa isang lugar, no? Pero sa buong mundo mula pa sa panahon ni Adan hanggang sa ngayon at hanggang sa darating na pagtatapos. Yan po ang hindi nakikitang iglesia. At pangalawa, ito po ay local at ito ay universal. Pag sinabi nating local, ang iglesia ay merong parte na nagtitipon. Tulad nito, lokal tayo, iglesia sa Kabkaben. Pero ang iglesia ay totoo ding universal, no? Again, ito ay yung mga mananampalataya sa buong mundo at sa lahat ng panahon. At ganun din ang iglesia ay parehong militant at triumphant. Ito yung bago, no? Last week. Ano nga po yung militant? Ano ibig sabihin ng ang iglesia ay militant? Ibig sabihin, ito ang iglesia umiiral sa lupa na patuloy na nakikipaglaban. Kaya nga militant, no? At the same time, ang church din ay triumphant. Ibig sabihin, ano yung triumphant? Nanalo na. Sila yung mga mananampalatayang tigok na. Patay na. Nasa langit na sila. Triumphant kasi malaya na sila sa kasalanan, sa presensya ng kasalanan, at wala na, ano na sila? Graduate na, kumbaga. Okay? At, ano pa ba? Meron pa ba isa? Okay, yan. So may ilan po? 3? Nakikita, hindi nakikita, local, universal, militant, and triumphant. So, yun yung mga tatlong dichotomies na tumutulong sa atin upang maunawaan natin ang iglesia. And last week, natutunan din natin ano ba yung mga tanda ng tunay na iglesia. Hindi man perpekto, pero alam natin na ang mga tanda ay, dalawa lang yung binigay last week. Ano yung tanda ng isang iglesia ay tunay? Una, merong tamang pangangaral ng salita. So, ang salita at ang ebanghelyo ang sentro. At ito ang otoridad ng isang iglesia, ang salita ng Diyos or the Bible. Hindi ang tao, hindi ang pastor, hindi ang mga grupo ng leader, hindi ang papa, si mama, hindi ang papa, no? Pero ang salita ng Diyos ang otoridad ng iglesia. And pangalawa, natanda ay tamang ordinansa or tamang papractice ng ordinansa. Ano nga yung ordinansa? Dalawang ordinansa? Baptism at Lord's Table or yung banal na hapunan. Okay, so yun po ang ating napag-aralan last Sunday. At ngayon, magpapatuloy tayo na tingnan yung pagiging isa ng iglesia. Okay? Ang pagkakaisa ng iglesia, ito ay isang katawan, bagaman nasa maraming lugar. No? So, noong mga unang taon po ng simbahan or ng iglesia, ang pagkakaisa ay nagsisilbing parang kalasag ng mga naunang iglesia. No? Parang kalasag daw kapag sila ay nagkakaisa.
Kung ang simbahan po ay magkakasama, mas mahirap itong pasukin ng mga maling turo or ng mga maling guro. So dati, isang malaking yun nga, kalasag or pag-iingat sa iglesia ang kanilang pagkakaisa at pagsasama-sama. Pero sa paglipas po ng panahon, nagkaroon ng malaking paghahati ang iglesia. So kung matatandaan nyo, nabanggit ko na po ito noon, naghiwalay po ang East at ang West. So ito yung major na malaking pagkakaroon ng division sa iglesia, sa kasaysayan ng iglesia. So again, ang silangan, ito ay nabubuo ng 4 na iglesia at ang West naman yung isa, nag-iisa na iglesia at yon ay ang ngayon ang Roman Catholic Church. No? At pagkatapos ng yon, nagkaroon ng division, after many years din, nagkaroon naman ng Reformation. Dito tayo nagsimula, mga kapatid. No? Tayo tinatawag na Reformed Baptist dahil nagmula tayo dito sa panahon na nangyari po yung Reformation. At to give you a brief history, yung Reformation po ay ang pag-aalsa or pagpoprotesta ng mga monks or yung mga pari din, no? Doon sa Roman Catholic Church or Roman Catholic teachings dahil, sabi nga ni Pastor Olan kanina, dahil nagbasa sila ng Biblia. At sinunod nila kung ano ang tinuturo ng Biblia. At nakita nila yung mga kamalian, mga turo na salungat sa salita ng Diyos or even yung mga pamumuhay ng mga obispo or ng mga ang tawag sa kanila, mga pari, no? At doon nagsimula ang Reformation. So, meron pong dalawang paraan ng pagtingin sa unity or pagkakaisa. Merong una, okay? Ulitin ko po, may dalawang pananaw ng paraan ng pagtingin sa unity or pagkakaisa. Yung unang pananaw ay tinatawag po na top-down. Top-down. Mula sa itaas, pababa. Ano ito? Ito po yung pananaw ng Roman Catholic Church. Okay? Naniniwala po ang simbahang Katoliko na ang pagkakaisa daw ay dapat nakikita at organisado. Ito yung ibig sabihin nila. Dapat nakikita at organisado. Okay? Para sa kanila, ang pagiging nagkakaisa ay nangangahulugan, ang lahat ay nasa ilalim daw ng iisang pinuno. Okay? Para sa kanila daw, magkakaroon daw ng unity kapag merong iisang pinuno na nakikita at kilala. At sino yon? That's the Pope. Yan yung Santo Papa na tawag nila. At, at bahagi ng iisang global na organisasyon. Okay. So, yun nga po. Dapat merong isang pinuno na nakita at bahagi sila ng iisang global organization. Merong isang pangkalahatang organisasyon dapat. No? So, ibig sabihin, merong isang namumuno at merong isang pamamahala. Parang ganon ang kanilang pagtingin. Kaya nga, top-down. Merong nakikitang namumuno, which is on the top, at yon ang susundin ng lahat na mga nasa kabilang. Parang ganon. Kaya top-down ang kanila. So, ang paniniwala ng Roman Catholic na kapag wala ka sa organisasyong iyon, itinuturing kanilang hiwalay. Yun yung unity para sa kanila. Okay? Pag hindi ka kabilang sa madaling salita, Roman Catholic, hiwalay ka. Hindi ka united sa isang iglesia. Yun ang kanilang pagtuturo. Yun yung unang pananaw ng unity. Pangalawa, ito yung tinatawag na gospel first. Gospel first. No? Ito naman yung pananaw ng Protestants at natin bilang mga Reformed Baptist. Ito yung pananaw natin. Para sa atin, ang pagkakaisa, naniniwala tayo na ang pagkakaisa ay organic at spiritual. Di ba? Yung sa Roman Catholic, ano yun? Nakikita at organisado. Okay? Sa atin naman, gospel first sa pananaw, organic siya at spiritual. No?
Ibig sabihin, ang ating pagkakaisa ay hindi nanggagaling sa pagkakaroon ng isang tinatawag na headquarters. No? Hindi nagmumula doon yung pagkakaisa natin. Kundi nanggagaling ang ating pagkakaisa sa pagkakaroon ng isang ulo na nasa langit. At yun ay ang Panginoong Hesukristo. Okay? Kaya organic siya at spiritual. Hindi ito nakabatay sa tao, hindi ito nakabatay sa isang bagay na nakikita, but sa isang nag-iisa na ulo na nasa langit at iyon ay ang Panginoong Hesukristo. Yun yung gospel first na pananaw. Now, dahil naniniwala tayo na ang Biblia ay malinaw at sapat para sa atin, ang ating pagkakaisa ay nabubuo sa pagbabahagi ng iisang doktrina at espiritu. So, ulitin ko po, ang ating pagkakaisa ay organic at spiritual, ibig sabihin, nanggagaling ang ating pagkakaisa sa iisang ulo na nasa langit, at yun ay ang Panginoong Hesukristo, at tayo ay naniniwala na ang Biblia, ang kasulatan, ay malinaw at sapat para sa ating buhay. Ngayon, ang ating pagkakaisa ay nabubuo sa pagkakaroon natin or pag-share natin ng isang doktrina, katuruan, at ng isang espiritu. At yon, ganun kahalaga ang salita or ang Biblia para sa atin. Kasi naniniwala tayo na ito ang salita ng Diyos. No? Ito yung nagbubuklod sa atin. No? At kahit po ang dalawang simbahan ay nasa magkaibang bansa at hindi pa man kailanman nagkikita, kung pareho silang nangangaral ng iisang ebanghelyo at sumasamba sila sa iisang Kristo, sila ay tunay na iisa sa paningin ng Diyos. You see? Di ba? So, meron pang ibang mga churches na hindi natin alam. Pero kung naniniwala sila sa iisang gospel, isang ebanghelyo, at sumasamba sila sa iisa at tunay na Kristo, bagaman hindi natin sila nakikita, bagaman hindi natin sila nakakasama, bagaman hindi natin sila kilala, tayo at sila ay tunay na iisa sa paningin ng Diyos. Yun ang ating pagkakaisa. Nasa kay Kristo at nasa iisang ebanghelyo. Hindi siya dahil, may isa tayong papa. Hindi. May isa tayong organisasyon. Hindi. No? Nakikita niyo yung kaibahan? No? Ngayon, bakit ito mahalaga sa atin? Now, hindi natin kailangan ng isang papa para sabihin tayo ay kaisa ng ibang mga mananampalataya na nasa ibang bansa. No, hindi natin kailangan nun. No? Bagkus, nakikita natin ang ating pagkakaisa nakikita natin na ang ating pagkakaisa ay kasama ng lahat ng mga naniniwala kay Kristo at nagmamahal sa kanyang pagbabalik. No? Ang ating pagkakaisa ay isang pinagsasaluhang tibok ng puso para sa katotohanan ng kasulatan at hindi ito sa pagkakaroon natin ng ID para sa isang global na organisasyon. Party po ako ng, ano ba tawag sa kanila? YFC, CFC, UFC, Banana Ketchup, ano ba? Ano pa ba? No? Hindi yun dahil may ID ka. But dahil meron kang puso para sa katotohanan ng kasulatan, yon ang ating pagkakaisa. No? So, naintindihan niyo po? So, that's why, kapag kayo ay nakakakilala ng isang tao and siya ay naniniwala sa tama at totoong ebanghelyo at totoong Kristo, yun. Brother mo yon, sister mo yon. Kabilang, kaisa natin yan sa isang iglesia. No? Kaya wag tayong his community, ito yung pinakamagandang church sa Kabkabin kasi, no, hindi ganon. Hindi ganon. Dati may ganyan kami. Lumaki ako sa ganyang kaisipan kasi kami, dati doon sa aking kinabibilangan dati, hindi man kami lang, pero masasabi ko talaga na sa Iligan, yung church namin yung pinaka masugid na naghahayag ng ebanghelyo.
Kapag nakikita ka ng mga taong nagsishare ng gospel, tumitindig sa bus, nagpipreach sa market, nagpipreach sa bus, alam mo na kung tagasan yun. Tagalakas angkan yun. So, ganun. Kami dati, kaya kapag nakakilala ko ng ibang mga Kristiyano or mananampalataya na sinasabi nila, saan kayo? JIL, ang nasa back of my mind. Eto sila, mga ano lang to, hindi nagsishare ng gospel. Pero kami, ano kami? So, ganun. Ganun na yung nalikha sa akin, no, dati na mindset, na parang mas ano kami. Kasi mas sumusunod kami, mas naghahayag kami, mas seryoso kami, parang ganun. No? Pero hindi pala yun ang basihan. No? Tayo ay iisa lamang kay Kristo. Kaya walang pagmamalaki, no, na dapat makita sa isang iglesia. So, mga tanong. Okay, paano natin may papakita ang ating pagkakaisa sa isang Kristiyano? Okay. Paano natin may papakita ang ating pakikiisa sa isang Kristiyano na mula sa ibang denominasyon? Okay? Kahit ang kanilang pamamaraan ay mukhang sobrang iba sa atin. Paano natin ipapakita ang pakikiisa natin sa kanila? For example, merong isa na sasabihin niya, ano ako, AG ako, Assembly of God, or kasi mga Pentecostal yan eh. Or yun, galing sa Pentecostal. Kasi yun talaga yung medyo hayag talaga na iba sa atin eh. No? Paano natin ipapakita yung pakikiisa natin sa kanila bilang Kristiyano? By the way, iniisip niyo ba sila na hindi Kristiyano? May ganun bang pag-iisip? Kapag Pentecostal, kapag Charismatic, hindi yan mga Kristiyano. May mga ganun po ba kayong pag-iisip? Wala? Aba, very good kayo. Ako kasi dumaan ako sa ganyan. O si Arshan, o daw, may ganun daw. Ako dumaan ako sa ganyan. Opo, oo. Kayo hindi? Aba, very good kayo. Okay, pero ako dumaan po ako sa ganyang pag-iisip. Pentecostal, mga ano yan, di mananampalataya yan. Hell yan. Dumaan ako sa ganong stage. Pero as I learned, hindi pala. Because they profess eh. Naniniwala naman sila sa Panginoong Jesucristo. Nagkakamali nga lang talaga sila. Hindi yun na magiging basihan ng kanilang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano nila ay nakabase sa kanilang pananampalataya kay Kristo. So if they believe in Christ, makikisama tayo, tatanggapin natin sila. Sabi nga, sa mga pangunahing katuruan, ano yan? Kalimutan ko. Alam niyo yun, yung quote na yun? Hindi niya alam yan. Yung in primary doctrines, blah, 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 in secondary doctrines, blah, 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 and in, charity. Yun lang natatanda ko, charity. In primary doctrines, unity. In secondary, maganda yung pagkakote. Masa-search mo ba? Hindi mo maano? Pwede po ba i-search ko sandali? Maganda kasi yung pagkakasabi nito eh. Wait lang po ha. Ito. In essentials, or yung primary doctrines, unity. In non-essentials, liberty. In all things, charity. Ganda, no? Ulitin ko, ha? In essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, charity. Ano ibig sabihin nito? Sa mga pangunahing doktrina, pag sinabi nating pangunahing doktrina, ito yung mga doktrina na makakaapekto sa kaligtasan ng tao. Ano nga yung mga primary doctrines? Doctrines about, unang-una, gospel. Diba? Doctrines about Jesus Christ. Again, kahit naniniwala sila
sasabihin nila naniniwala sila kay Hesukristo, pero yung Hesukristo naman nila ay hindi Diyos, tao lang, or baliktad, Diyos lang, hindi tao, ay hindi makakapagligtas yun. Kita nyo? Di ba? Or, kapag naniniwala sila ng banal na espiritu ay hindi Diyos, yun ay makakapekto sa kaligtasan ng tao. So, primary yun. So, dapat sa primary na mga turo, anong meron tayo? Ano ipapakita natin? Unity. Dapat magkaisa tayo. Pero, sa mga non-essentials, ano yung mga non-essentials or yung mga tinatawag na secondary na mga doctrines tulad ng baptism. Diba? Baptist. Naniniwala tayo na ang ibabaptize ay yung mga may alam na at tunay na nagpapahayag ng pananampalataya. Pero yung mga Presbyterian, naniniwala sila na kahit bata pa lang, pwede na i-baptize. So, magkaiba man tayo, pero hindi yan nakaka-apekto ng kaligtasan ng tao. So, secondary lang yon. Mga ganon. Ano pa? Yun, about sa pagsamba. Sa atin, regulative principle tayo. Yung iba, normative. Iba, nag-aano pa rin, no? Nagda-drums pa rin, nag-aano pa rin. May mga music na ano pa rin. Pero hindi yun, dapat maging basehan natin na, kayo, hindi kayo ligtas, kami ligtas. Yun, sa mga Pentecostal, charismatic, speaking in tongues. Gaganon sila. Tayo, naniwala tayo na hindi na, nahinto na yun. Pero hindi yun magiging basihan kung sila iligtas o hindi. Intindihan nyo? Although, malaking epekto yon sa kanilang pagpapabanal, sa kanilang sanctification, at sa kanilang paglago. Makaka-apekto yon. Pero hindi makaka-apekto sa kanilang kaligtasan. Yung mga churchmate ko dati alam nyo, sinabi ko talaga, hindi kayo ligtas. Meron akong friend doon, si Ate Mayen. Sayang, no? Malapit pa na, hindi kami close. Nung nandun ako, pero alam kong malapit kami sa isa't isa. Parang ganun. Kasi sa amin, medyo pinaghihiwalay talagang lalaki at babae. Ban nga ako doon sa amin. Sabihan nila, pag na si Kuya Rel, wag kayo lumapit. So, ganun ako sa amin dati. So, kami ni Ate Maya, hindi kami talaga, pero alam ko na malapit kami. So, siya yung nakaka-chat ko dati, nung bago pa lang ako. Ayun, diniretsa ko siya. Sabi ko, mali yan, ganito yan, hindi yan lang. Ayun, hanggang ngayon, na-break yung aming, hindi, kahit nag-chat ako sa kanya, hindi na talaga ako nare-reply. So, sayang. Ngayon, na-realize ko, ay, hindi pala yun, ano pala yung secondary lang yun. Nagkakamali lang sila doon. Pero they're believers. Mananampalataya sila. Sayang, di ba? Ngayon, hindi na ako makalapit. Hindi na ako makaano. Sayang. Kung naano ko pa sana yun, nakakausap ko, nakaka-exchange ko ng pag-aaral ng salita. Di ba, nakikita nyo yung kadelikat? So, again, in non-essentials or secondary, liberty. Hindi man to pagtotolerate. Hindi natin sinasabi na tama yon. Mali yon. Kaya lang, bibigyan natin ng, alam niyo yan, yung understanding ba? And, ano tawag ni Pastor Roland doon? Pagtimpian ninyo, pagtiisan ninyo. Magkasama kayo, siya speaking in tongues na. Pagtiisan mo. Di ba? Kasi mananampalataya yan kay Kristo pa rin. Hindi mo naman alam kung hindi tunay or tunay ang kanyang pananampalataya. Basta nag-confess siya that Jesus Christ is His Lord, then we are one with Him. Kaya nga, di ba, ang church is both nakikita at hindi nakikita. Yun ang kahalagahan na malaman natin yung dichotomies na yun. So, kahit na ngingisay-ngisay na yan dyan, brother mo pa rin yan. Pagtiisan mo. Pero pag dumiting yung time na may pagkakataon na loobin ng Panginoon, mapag-usapan niyo yung patungkol dyan, turo mo. Hindi na yan ang tinuturo. Pero hindi yun, ano kayo? Hindi kayo tunay na iglesia. Hindi ganon. Kita niya yan? Yeah? So, maging maingat po tayo sa mga ganong ba. Maliban na lang kung iglesia ni Kristo yan. Kung Jehovah's Witness yan.
Roman Catholic yan. Magkakaroon talaga tayo ng, tawag dito, dapat maging matatag tayo na mali ang turo ninyo. Kasi primary doctrines na yung kanila eh. Ang Roman Church, wrong gospel. Bakit anong gospel nila? Believe in Jesus Christ, pero hindi, dapat gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Sabi pa nga nila, kung ang tao ay nagsasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang, let them be anathema. Di ba? So, maling gospel yon. So, hindi tayo, ang tawag doon, magtitiis sa kanila. Makikipaglaban tayo sa kanila. Naintindihan nyo? Jehovah's Witness. Ang Diyos ay ang Ama lang. Si Jesus, tao lang. Ganon din sa Iglesia ni Cristo. So, hindi negotiable yon. Mormons. Yes, Mormons. Ang tao ay dati daw Diyos, ang naging tao na magiging Diyos ulit. Uy, mali na yon. So, you see? May kaibahan. No? So, maging maingat po tayo. So, yes po. Hindi. Ano Lola? Si Jesus ay tao lang po. Mali po yon. Kaya po, kung sasabihin natin, yung mga tao doon naniniwala talaga na si Jesus ay tao lang, hindi sila maliligtas. Direktang sabi. Kasi ibang Kristo ang kanilang pinananampalatayan. Hindi yun si Kristo ng Biblia. Kasi ang Kristo ng Biblia, si Jesus, ay Diyos at tao. Kung meron din naman nagtuturo na si Jesus ay Diyos, ay baliktad. Si Jesus ay tao, pero hindi naman siya Diyos. Ayun nga, baliktad pala. Kung may nagtuturo na si Jesus ay Diyos, pero hindi siya tao, mali din po yun. Di ba? Mali yun. No? Masasabi natin na hindi maliligtas sa mga taong iyon. Okay? So, huwag tayong kakaibigan sa kanila in a sense na magtitiis tayo sa kanila. Hindi. Makikipag-ibigan tayo, personal, pero hindi tayo makikiisa sa kanila kasi hindi sila Kristiyano. Kita niyo po yan? Hindi sila Kristiyano. No? Baka naman paglabas natin, iglesia ka, susuntukin mo. Hindi ganun, ha? Sila pa naman, proud na proud yan. Makikita mo kung isang store, ang isang may-ari ng sasakyan, Iglesia ni Cristo. Bakit? Hindi nyo napansin yan? May makikita talaga kayo. Di ba? Sticker na bandila, yung green, white, tsaka red. Sa tindahan nila, sasakyan nila, cellphone nila. Kaya malalaman mo kung Iglesia ni Cristo ang isang tao, hindi. Pansinin nyo, yung mga sasakyan, pag may sticker na ganun, ay, Iglesia ni Cristo to. Diba? Mamamansin nyo yan. Okay? Pero wag natin silang tatambangan. Okay? Pero alam natin na, okay, mali sa kanila. Kailangan nilang malaman ng katotohanan. Okay, para po matapos ang ating paglalakbay sa kasaysayan ng simbahan, titingnan natin sa huling pagkakataon kung bakit napakaraming magkakaibang pangalan sa mga churches ng simbahan ngayon. Ibig sabihin, yun, napag-usapan natin, bakit maraming denominations? No? Bakit maraming iba't ibang iglesia? Okay? Para sa atin, ng mga Reformed Baptists, nung ika-17th century, ay hindi lamang po ito parang panahon lang or date sa libro, but para sa mga Reformed Baptists, ito po ang panahon kung kailan nabuo ang ating sariling pamamahayag or sariling confession. Yung ating London Baptist 1689, London Baptist Confession of Faith, yan po ay nabuo in the 17th century. Bakit? Bakit nagkaroon ng sariling confession ng mga Reformed Baptist? Bakit po? Sa tingin nyo, bakit nagkaroon tayo ng confession? Bakit nagkaroon tayo ng sarili nating pamamahayag? Bakit meron tayong record na patungkol sa doktrina ng Diyos, ito ang ating paniniwala. Sa ito ang ating paniniwala. Bakit may ganyan? Alam niyo bakit? May idea kayo? Yes, kabilang ito sa church history.
Pero bakit po nangyari yon? Bakit naglagay ng mga confession? Bakit may Westminster Confession of Faith? Bakit may London Baptist Confession of Faith? Bakit may Belgic Confession of Faith? Bakit may mga ganon? Bakit may 39 articles? No? Di ba? Nabanggit na natin yan in one of our studies before. Pero bakit merong confession? Bakit may confession tayo? Bakit, hindi, mali. Bakit nagkaroon? Bakit gumawa ng confession of faith? Okay? Yan ang isang layunin upang madagdagan at upang makita ng mga, lalo na yung mga bagong mananampalataya, yung patungkol sa katotohanan. Tama po yung sinabi ni Lola Lita. Pero kung babalikan natin yung pinakauna, bakit ginawa nila yon? Upang dahil sa dahil may kaligtasan or dahil sa pagnanais or desire para sa biblical na kalinisan. Yun ang dahilan bakit naggawa ng confession of faith. Para sa biblical purity. Okay? So, alam nyo ba anong ibig sabihin ng denomination? Anong ibig sabihin ng denomination or denomination? Ha? Di ba, sinasabi natin, anong denomination nyo? O, define mo nga anong denomination. Anong denomination? Hindi natin may define. Denomination, ano denomination? Pinagmulan? Sari-sariling iglesia. Malapit na? Malapit na po. Denomination ay simply isang grupo ng mga simbahan na may parehong paniniwala tungkol sa tinuturo ng Biblia. Ulitin ko po, ang denominasyon ay isang grupo ng mga iglesia na may parehong paniniwala tungkol sa tinuturo ng Biblia. Ibig sabihin, pare-pareho sila ng pinaniniwalaan. Ganun lang yun. Yun yung denomination. Ibig sabihin, may denomination kasi merong pagkakaiba sa pag-unawa ng turo ng Biblia at yung may pare-parehong paniniwala na grouping sila. Parang gano'n. Let's group ourselves into how we understand the Bible. Parang gano'n. Yun yung denomination. Okay? Bagamat nakakalungkot no na nagkaroon ng ganito. Pero ang mga grupong ito ay madalas na nabuo dahil tumatanggi ang mga Kristiyano na i-compromise ang katotohanan. Usually, kapag naririnig natin na may pagkakaiba-iba tayong grupo or denominasyon, ang iniisip natin ay nakakalungkot, no? Nagkabahabahagi tayo. Pero you know what? In reality, merong magandang layunin yung pagkakaiba-iba ng mga iglesia. Kasi, nagkaroon lang ng denomination dahil tumatanggi sila or tumatanggi yung mga Kristiyano na i-compromise yung katotohanan. Okay? Ang mga reformers po, tulad ni John Calvin, ay naniniwala na ang pagkakaisa ay tunay lamang kung ito ay nakatayo sa tunay na pananampalataya. Naniniwala sila na ang pananatili sa isang simbahang nagtuturo ng kasinungalingan para lang manatiling united ay isang masamang at maling desisyon. So sabi ng mga reformers, hindi unity yung mananatili ka kahit na mali na yung tinuturo. Hindi unity yun. But para sa mga reformers, ang pagkakaisa ay tunay lamang kung tayo nakatayo sa tamang at tunay na pananampalataya. Sabi nga nila, mas mabuting maghiwalay dahil sa katotohanan kaysa magkaisa sa pagkakamali.
Kaya nagkaroon ng denomination. Yun yung kanilang layunin. Hindi para ayoko sa inyo, mali kayo. Hindi ganon. But nagkaroon ng pagkakaiba or pagkakahiwalay dahil sa katotohanan. Nais nila na manatili sa katotohanan. Okay? So, bigyan ko kayo ng ideya patungkol sa history, no? Merong tinatawag na Old Three. Hindi lumang puno, Old Three, as in number 3. Old Three. No? At merong tinatawag na, yun nga, ang Old Three at ang American Laboratory. Dito nyo makikita kung paano umusbong yung iba't ibang denominasyon mula sa Amerika. No? Karamihan po sa mga simbahang nakikita natin sa ating society ngayon ay nagsimula sa England, okay? Noong panahon na pinipilit ng gobyerno ang lahat na magpabilang sa isang state church. State church. Pag sinabi nating state church, yan po ay iglesia ng isang bansa. State church. Parang ganon. Yun yung tinatawag na Church of England. Narinig yun na yan? Church of England. Yun yung tinatawag na state church. At doon, inuutusan ng lahat ng mamamayan ng England na mapabilang sa isang church na ito. Yun nga yung Church of England. Okay? Ngayon, merong mga matatapang na mga tinatawag na Presbyterian, Congregationalist, at mga Baptist. Although, ang Baptist ay Congregationalist, di ba? Congregationalism ang ating pong church polity. Pero meron specific na grupo na tinatawag na Congregationalist. And I need to study more on this. Sorry po, hindi ko pa may lalahad ng mas malinaw ang kaibahan nila. Pero again, Presbyterian, Congregationalist, at Baptist. Ito yung mga old denomination, no? Na itinaya ang lahat para magtipon ng palihim. Dahil inuusig po ang kanilang konsensya na hindi nila kayang sundin ng gobyerno at ang Biblia ng sabay. So, let's go back to the Church of England. Kasi dito nagkaroon ng yung unity nitong tatlo, yung Presbyterian, Congregationalist, at ng Baptist. Kasi nga, yung Church of England, gusto nila ng state church. Iisa lang ang church sa buong bansa ng England. Ganon. Naintindihan nyo? Pero ito sila, itong mga matatapang na ito, na mga mananampalatayang ito, nakokonsensya sila. Kasi alam nila na may mali sa katuruan. Kaya nga sabi doon, hindi nila kayang sundin ang gobyerno at ang Biblia at the same time kasi magkasalungat nga ang tinuturo. So, nakikita sila palihim. No? At anong resulta doon? Nang lumipat ang mga tao sa Amerika, ang mga grupong ito, kasama ng mga Lutheran at Methodist, ay sa wakas nagkaroon ng kalayahang mamuhay na magkakasama. Kasi sa Church of England, restricted talaga sila. Kilala niyo narinig niyo na si John Bunyan? Isa siya sa mga nakulong dahil doon. Sinabihan siya, wag ka na mag-preach ng ganyan-ganyan sa mga church. Ay, hindi naniwala si John Bunyan. Kaya nakulong siya. So habang nasa kulungan, sinulat niya yung Pilgrim of, ano yan? Ano yan? Pilgrim, ano title nun? The Pilgrim, ano yan? Basta, sikat ito na book. Napakaganda nun. Hindi ko pa ito nababasa, pero maganda yon kasi pinoportray yung journey ng isang Kristiyano. No? Pero nung nakalipat na, yung mga mananampalataya sa Amerika, doon na nagkaroon ng liberty. Malaya na. Okay? Kaya karamihan sa mga demonasyon ay nagsimula dahil sa pakikibaka nila para sa kalinisan. So dahil nagkaroon na ng liberty, doon, yun yung naging dahilan or nag-udyok na mas dumami pa yung denomination. Kasi nga may liberty na sila. And again, dahil sa pakikibaka nila para sa purity ng church. So, meron dito, sa 17th century, naghiwalay ang mga grupo dahil sa
kung paano patakbuhin ng simbahan. So, isa sa mga issue na dahilan bakit nagkaroon ng denomination ay dahil sa polity. Ibig sabihin, sa kung paano pamumunuhan ang simbahan. Isa ito sa naging major na reason bakit nagkaroon ng denomination. Merong naniniwala na ito ay pinamumunuhan ng mga pastor. Merong naniniwala na pinamumunuhan ito ng iglesia. So, kaya doon na-divide ang Presbyterian at Baptist. Presbyterian, they believe na pinamumunuhan lang ito ng elders, ng mga pastors, grupo ng pastor. Pero Baptist, naniniwala tayo na ang iglesia ang namamahala. Di ba? Sino pipili ng pastor? Ng pastor ba? Hindi. Ang church. Sino magde-decide kung i-excommunicate ang isang matigas na ulo na kapatid? Ang pastor? Hindi. Ang church. Di ba? Kaya yun ang ating pinapractice. Kaya ang i-insert ko lang, no? Kaya ang pakiusap ko sa inyo, aralin niyo po ang salita. Mag-obey kayo sa Panginoon. Kasi darating ang time, kayo ang pipili. Tayo ang pipili ng pastor. And paano kung wala tayong foundation ng Bible? Kaya, ialis nyo na po sa inyong pag-iisip na, basta nag-aaral si Israel, okay na, makinig lang kami. Huwag ganun. Mag-aaral kayo. Para malaman nyo kung mali na ba yung tinuturo ko. At para makadiscern kayo ng tama kung ito bang nararapat na pastor natin, or kahit yung pagtanggap sa mga members, di ba? May church membership. Sinong magboboto kung tatanggapin o hindi? Ang pastor? Hindi. Kayo. Kaya kung meron na, dadaan na tayo sa church membership, iano natin siya sa harapan, and the church will vote. Tatanggapin niyo ba ito? Sa tingin niyo ba tunay siyang mananampalataya? Nakikita ba sa kanyang buhay ang pananampalataya? And the church will vote. Yes, yes, yes. Ganun po yun. No? Kaya, hindi lang dapat si Ray lang nag-grow sa karunungan, sa katuruan. Ang bawat isa sa inyo dapat. Intindihan niyo po yun? Okay po? Meron pa. Ano pang dahilan na nagkaroon ng denomination? Yun nga po, yung binyag or baptism. May naniniwala na ang bata pwede nang i-baptize. May naniniwala na hindi pa pwede ang bata, but yung may gulang na, may kaisipan na, at nagpapahayag din ng pananampalataya. So, kaya nagkaroon ng division. Sa konsensya ng mga Presbyterian, ang bata pwede na i-baptize. Sa konsensya ng mga Baptist, ay hindi pa pwede. Kaya, para hindi mausig ang kanilang konsensya, bro, hiwalay na lang tayo. Ganun yon. Hindi dahil nag-aaway sila. Kaya lang may iba kasi silang, kumbaga sa kanilang konsensya, ito yung pagkaintindi namin. Okay? And in the 19th and 20th century naman, naghiwalay ang mga simbahan dahil sa mga isyong panlipunan naman, tulad ng slavery. No? At ang Bible, na tunay na salita ng Diyos. And liberalism. Alam niyo yung liberalism? Alam niyo ba na merong mga Presbyterian, may mga Baptist churches, may mga Methodist churches na tinatawag na liberals. Bakit? Sa kanila, okay ang katanggap-tanggap ang same-sex marriage. Sa kanila, katanggap-tanggap ang abortion. May mga Baptist na ganun. May mga Presbyterian na ganun. May mga Methodist na ganun. So, nagkaroon din ng hiwalay. Dahil doon. Yun ang nangyari sa 19th and 20th century. Kaya minsan na lang, may maririnig kayo. Ano yun? Basta liberals and conservatives. Tayo, conservative tayo. Sila liberal. No?
Okay, malapit na. So, in end, ang denominasyon po ay umiiral dahil ang bawat lokal na simbahan ay kailangang magdesisyon. Sa anong bagay tayo dapat magkasundo para makasamba tayong magkakasama ng may malinis na konsensya? Hindi tayo naghahati-hati dahil galit tayo sa ibang mga Kristiyano. Naghahati-hati tayo dahil mahal natin ang katotohanan at gusto nating maging tapat sa isinulat ng Diyos. So baka maisip ninyo, so sino nga ang tama? Presbyterian or Baptist? Sino ba tama? Para kung sabihin ko sa inyo, parehong tama. Kagulo-gulo na. Ako po, narinig ko at nabasa ko yung Presbyterian view ng baptism. Alam ko din ang Baptist view ng baptism. Somehow I agree with Presbyterians. And somehow I agree with Baptist. Kaya natanong ko nga sarili ko, ano ba talaga ako, Presbyterian o Baptist? Pero kaya lang, ang church polity ko, congregationalist talaga. Kaya, okay, Baptist ako. No? Pero naintindihan ko bakit binabaptize ang Presbyterian ang mga bata. Kaya hindi na ano yung budhi ko or yung konsensya ko kapag dinabaptize yung bata. Naintindihan ko eh. And somehow, sabi ko nga, I agree. Wag na lang kayo maingay kay Pastor Olan. Ay, naka-record. Sige. Pero somehow I agree. Pero I agree din sa Baptist. Parang ganun. Bigyan ko kayo ng ideya, last 5 minutes. Kasi ang Presbyterian, naniniwala sila na pinabanal ang mga bata dahil sa mananampalatayang magulang. Banal in a sense na hindi ligtas, banal in a sense na separated din sila. Hindi sila katulad ng ibang mga hindi mananampalataya. Tulad ni Maine, tulad ni Janjan, tulad ni Zoe. Alam natin at hindi natin masasabi pa na sila'y tunay na nananampalataya sa Jesus, sa Panginoong Jesus. Kasi marami pa silang hindi naunawaan. Pero, kapareho ba sila ng ibang bata dyan sa lansangan? Ibang bata dyan sa mga, ang magulang ay hindi mananampalataya? Katulad ba sila? Di ba hindi? They enjoy kung ano ang ini-enjoy nating mga mananampalataya. Pero yung mga bata na hindi mananampalataya magulang, hindi nila na-enjoy kung anong na-enjoy ng mananampalataya. In that sense, banal sila. In that sense, na-separate sila. Sila, natuturuan lagi ng salita, nagagabayan. Yung mga hindi. Ganun ang, yun ang hindi man ito yung exhaustive na pagpapaunawa sa inyo kung bakit ang Presbyterian naniniwala sila na pwedeng i-baptize ang bata. Pero yun yung parang general overview. And ako, mag-a-agree ako. Pwede mo bang sabihin, Tita Susan, kay Maine tsaka kay Janjan, alis kayo kasi hindi pa kayo member. Hindi kayo believer. O hindi kayo pwede makarinig. Di ba hindi? So sa ganung sense. Tininihan nyo? And I agree. O, yun lang naman yung akin. Okay? So, baka maging Presbyterian kayo, ha? So, hindi tayo naghahati-hati dahil galit tayo sa mga Kristiyano. Again, naghahati-hati tayo dahil mahal natin ang katotohanan at gusto nating maging tapat sa sinusulat ng Diyos. So, may huling paalala po. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa introduction, no, sa chapter 9. Nakita natin na ang simbahan ay parehong nakikita at hindi nakikita, lokal at universal, militant at triumphant at pinagkaisa ng isang katotohanan. So nawa, ngayon na nalaman natin to, mahalin natin ang lokal na simbahan bilang ang nakikitang tahanan ng mga dakilang katotohanan ito. So ang ending application pala natin, we must love the local church. No? We must love the local church. So nawa, magkaroon tayo ng concern sa paglago ng lokal na iglesia dito sa His community. And actually, kanina,
habang naliligo ako, pinapakinggan ko yung isang podcast. Kailangan ng iglesia ay magkaisa sa iisang layunin nito. So, I want to meet with you. Gusto ko kayong makausap at gusto ko malaman ano bang ano ba sa Tagalog to? Ano bang inaasahan nyo sa lokal na iglesia natin? May desire ba kayo? Yun yung gusto ko itanong sa inyo. May plano ba kayo? May hinahangad ba kayo para sa lokal na iglesia na ito? Or wala? Nandito lamang ba kayo dahil member ako, kasama ko, yung parents ko nandito, kaya nandito kayo? Or nandito kayo dahil alam nyo na meron kayong layunin, meron kayong desire na mangyari sa lokal na iglesia na ito na ayon sa salita ng Diyos? Nakikibahagi ba kayo sa layuning iyon? So, yun yung gusto ko itanong eh. May desire ba kayo para sa local church? May desire ba kayo sa paglago nito at pagpapabanal nito? Di ba? Naintindihan niyo po yung tanong ko. Sabi nga ni Pastor Olan, di ba? Bilang member, dapat meron kang, ano yun? Ambag. Sa iglesia. Ano ambag mo? Di ba? Niisip niyo ba yun? O ang tanging iniisip niyo, mapaganda yung bahay ko, mapalaki yung bahay ko, magkaroon ako ng bahay, magkaroon ako ng sasakyan, kaasawa ako, mapabuti yung work ko. Yun na ba iniisip nyo? Or iniisip nyo, paano ko kaya matulungan si Kuya Ryle, no? Sa pangangaral. Paano ko kaya matulungan yung aking kapatid na halatang mali yung desisyon na ginawa? Di ba? Yung ganun ba, no? Kahit sa simpleng bagay, ay, yung church namin, yung local, yung physical na, ano, paano kaya mapapaganda yun, no? Ano kaya pwede kong may tulong? Ay, nakita ko kanina, may nakahang na mga ano dyan. Ang sagwating nan, tingnan ko, kunin ko kaya. Ay, yung trapal namin dun sa likod, parang, ano na, bahay tapunan, hindi bahay sambahan. Ano lang yan, physical lang yan ng binabanggit ko. Pero, although kasama yon, pero gusto ko ipakita sa inyo, sa ganung bagay ba, may iniisip rin kayo para sa kapakanan ng iglesia? O yung tanging iniisip nyo yung bahay nyo? Pamilya nyo? Iniisip mo ba yung pamilya mo kay Kristo na siya makakasama mo pang walang hanggan? Yung ganun ba, no? So, do you love the local church? So, ito po tayo magtatapos. Chapter 10 na po tayo next Sunday. Let us pray. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa mga katurang ito at aming pagkakita ng mga nangyari sa history, bagaman hindi exhaustive yung aming pag-aaral nito, but salamat dahil nagkaroon kami ng ideya paano nagkaroon ng denomination at kung paano kami dapat makisaluha sa ibang mga denominasyon, bagaman may pagkakaiba sa aming pagkaunawa ng iba't ibang parte ng tuturuan. But indeed, Lord, you have showed to us to be humble, to be patient, dahil kami din ay may sa ibang banda, may mga pagkakamali din kami sa katuruan. So I pray, O Lord, na ito ay magudyok sa amin na mas mahalin ang katotohanan, aralin ito, patuloy itong unawain at isabuhay upang kami ay maging kasangkapan mo
at maging contributor sa lokal na iglesia para sa paglago nito at patuloy na pagpapabanal nito at patuloy na paglilingkod nito para sa iyong mga layunin at iyong kaluwalhatian. Salamat Panginoon sa kagalakan na kami po ay magkakasama muli sa aming pagkain. Salamat sa mga patuloy na pagbibigay mo sa amin at sa mga pagkain pagsasalu-saluhan. Even we thank you Lord sa biyaya na makasama namin in the celebration sa birthday ng aming isang kasamahan, si Nanay Pearly. Patuloy namin pinagpapanalangin ng panibagong taon na ipinagkaloob mo sa Kanya ay Kanyang gamitin upang kilalanin ka, sambahin ka, sundin ka, at paglingkuran ka. Na makita niya na Kanyang buhay ay mula sa iyo at ito ay para sa iyo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.